Kayo ba naghanap ng trabaho opportunity dito sa Canada? Sana po ito ating video ay makapagkaroon ng ideya kung paano mag-apply dito. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang opportunity na, again, sinasabi ko sa inyo na itong ating video ay gabay lamang sa inyong pag-apply upang kayo magkaroon ng mga ideya kung saan ba pwedeng mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada. And again, sinasabi sa inyo paulit-ulit na ayusin ninyo ang inyong mga qualification kung kayo nga ay mag-apply dito sa Canada upang kayo ay makahanap ng mga trabaho. Alam ko po na maraming ating kababayan na gusto at ang nais makarating dito, subalit nahirapan sila na makahanap ng employer, makahanap ng mga tamang agency na para sa inyo, no? And again, sinasabi ko sa inyo na ang napakalaking key dito nga sa pag-apply sa Canada ay yung inyong mga qualification. At sinasabi ko sa inyo lagi na kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito, importante na kayo ay mag-apply kung ano man ang inyong mga experience. Huwag po kayo mag-apply ng trabaho na hindi related sa inyong mga experience dahil ang mga employer, sa dami na nag-apply dito, maraming mapipilian. Okay? So, subalit sinasabi ko sa inyo lagi na talagang ang pag-apply dito ay seryosohin yung inyong ina-applyan ay magtugma doon sa inyong mga ina-applyan at ang inyong mga experience. No? Like kagaya nito, ito ay high school. Ito ating pag-usapan ngayon ay high school graduate lang. Meron kayong 3 years work experience. Napakaganda. No? Subalit, dito magkakatalo kung ano mga pinansulat nyo sa inyong mga previous experience or mga current experience na ano po mga ginagawa nyo. Diba? Kasi nga sinasabi ko sa inyo na dito sa pag-apply, ako ay isang dropsman dito nga sa Calgary. At ako po ay inatasang mag-hire ng mga tao din sa aming departamento. Sinasabi ko nga na kung kayo man ay ang inyong resume ay hindi ganun kaganda, pasensyahan na po tayo dahil ibabasura ko po yun. So, yung mga tao na para lang makapag-apply ng trabaho kahit walang experience, hindi po ganun yun. Kasi importante na, like for example sa drafting, ano ba mga ginagawa mo sa drafting? Ikaw ba ay nagbabasa sa aming ads upang malaman mo kung ano ba ang aming mga hinahanap? Okay? So, paano nyo ba malalaman yung kanilang mga hinahanap kung hindi kayo nagbabasa? Kaya nga sinasabi ko sa inyo na paulit-ulit din na kayo magbasa, mag-research. Kasi itong pag-apply sa Canada ay talagang ako as a vlogger, ang aking maitulong sa inyo ay itong ang saan kayo pwedeng mag-apply, ano mga website kayong pwedeng pumunta. Yan lang ako pwedeng makatulong sa inyo. Dahil nga sa kayo naman ang nagsisend ng mga resume doon sa mga binablog ko. For example, itong ating pag-uusapan ngayon na trabahador, ito po ay kayo ang mag-apply. No? Ito ay gabay lamang. Ano bang gawin ko dyan? Kung hindi man to para sa inyo, for example, kayo naghanap ng, kayo mga welder, kayo mga housekeeping, kayo mga nanny, caregiver, sulat nyo lahat ang inyong mga ginagawa. Sulat nyo kung anong ang mga task, ano ang mga responsibilities ninyo bilang isang kung ano man ang inyong mga trabaho ngayon. Okay? Kasi ito ay malaking tulong para sa inyo kung kayo nga ay nagsusulat at nagbabasa upang makita ninyo kung ano ba hinahanap nila at tumbasan nyo na lang. Kasi importante dito, ang employer na hinahanap ni employer at ang resume ni employee ay magmamatch yan. Kasi pag hindi nagmamatch yan, hindi kayo makukuha ng trabaho. Maniwala kayo sa akin. Kasi kung hindi naman nagmamatch, like for example sa drafting, kung wala naman siyang CADWorks, kasi CADWorks ang trabaho namin, nagti-3D kami. Kung wala naman siya experience sa 3D drafting, siya ay AutoCAD operator lang, mahirapan ka. Mahirapan ka. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, magbasa kayo kung ano man ang hinahanap niyo. Kung kayo may mga production worker, basahin niyo ano bang rules, ano bang mga task and responsibilities hinahanap ng employer. Tapos kopyahin nyo ang kanilang sinasabi, ilagay sa resume, dagdagan nyo na lang ng konti. Ganun kasimple. Di ba? Ganun kasimple.
So, but again, sinasabi sa inyo guys, na sana po itong ating video ngayon ay makatulong sa inyo kung paano ba makapag-apply ng trabaho dito. So, balit ito pong ating pag-usapan ngayon ito ay nakapost doon sa workabroad.ph at sana naman ay puntahan ninyo. At kung kayo man ay qualify dito, subukan kong kunin yung kanilang address. Kung may email address sila, may phone number sila, ilalagay ko sa description box upang kayo hindi ganun ka mahirapan. At again, ipa-plus naman natin dito nga sa ating video. Okay? So halika guys, tingnan natin yung kanilang hiring dito. So again guys, ito po ay ang company dito, ang hinahanap ng company ay mga auto mechanic. So but again, sinasabi ko sa inyo, kung hindi man to para sa inyo, importante na kayo ay may mga, mga tips dito kung paano man mag-apply ng trabaho, kahit ibang trabaho. Okay? Ito po si Javelin International Manpower Services ay isang legit agency sa Pilipinas at ito po ay walang placement fee, wala kayong babayaran dyan. Ang babayaran lang ninyo dyan siguro mga 50-70,000 maybe lang, hindi ako sigurado, pero again, ang biometrics, medical, at iba pang mga konti-konting mabayaran, yun lang ang babayaran nyo. At ito po ay nasa Nova Scotia at ang kanilang salary ay $32 to $32.90 per hour. Napakaganda. So, 5 katrabahador ang kinakailangan at ito po ay matapos sa December 4. So, again, may oras pa kayo upang kayo mag-review nito. And again, kung sa tingin niyo kayo ay qualify, subukan yung mag-apply. So, kanina, sinasabi ko nga sa inyo kung ano ba ang mga task and responsibilities or mga job description. Ito yung importante na kayo ay magbasa. Kung sa tingin ninyo kayo ay lahat ng sinusulat dito ay ginagawa nyo, kopyahin nyo to, ilagay sa resume, dagdagan nyo na lang, i-modify nyo na lang to at dagdagan nyo na lang. Okay? Napalaking bagay. So, ano ba ang trabaho ng mga auto mechanic? So, ito yung kanilang job description. Repair and rebuild transmission and differentials. Detecting and diagnose faults in engine and parts. Dismantling and removing engine assembly, transmission, steering mechanism, and other components, and checking parts. Repairing and replacing and defective parts, and reassembling mechanical components to service manual as needed. Perform scheduled maintenance services such as oil change, lubrication, and engine tune-ups to achieve smooth running of vehicle and ensure compliance with pollution regulation. Reassembling engine and parts after being required. Testing and adjusting mechanical parts after being required for proper performance. Diagnosing and testing parts with the assistance of computer. May inspect vehicle and issue roadworthiness certificate or details work required to achieve roadworthiness. So again, sinasabi ko sa inyo na kung kayo man ay may mga klaseng ganitong trabaho, ano pa bang ginagawa nyo bilang isang auto mechanic, isulat nyo, kayo ay tire rotation, ano bang klaseng mga sasakyan ang mga ginagawa nyo. Importante po yan na kayo nagsusulat, for example, Toyota, Mazda, Mitsubishi, o ano-ano pa. Sulat nyo lahat dyan. No? Sulat nyo. Bilang isang mekaniko, ano ba ang klaseng trabaho na inyong ginagawa at isulat nyo dahil napakalaking bagay na kayo ay magsusulat. Okay? So again, ang napakaganda rin dito ay ano ba ang kanilang requirements? So ang kanilang qualification ay minimum of 3 years work experience is required. Candidate must be at least a high school graduate, experience in American, European, and Japanese cars. Ayun na sinasabi kanina na may sulat nyo, Toyota, meron kayong Mercedes, meron kayong mga Isuzu, Hyundai, or ano-ano pang mga kotse ang inyong mga ginagawa, isulat nyo lahat. Okay? Napakalaking bagay. And then, can confidently speak and understand the English language. Of course, importante yan na kayo ay makaintindi kasi kayo naman ay pupunta dito. And again, ang kanilang address ay nasa Ermita sa Metro Manila. So, subukan nyo lang to. And again, sinasabi ko sa inyo guys na napakagandang opportunity ito sa mga qualify sa trabaho. 5 lang katrabahador ang kailangan,
high school graduate, 3 years work experience, kung ano man ang mga coaching ginagamit nyo or inaayos niyo, isulat nyo lahat. And then, yung mga diagnostic, mga computer, yung mga ginagawa nyo bilang isang mekaniko, isulat nyo lahat. Pwede nyo kopyahin yung kailang hinahanap, tapos i-modify mo na lang. Napakasimple, napakadali. Subalit, importante na talagang ayusin ang inyong mga qualification, ayusin ang inyong mga resume para ma-impress ang mga agency at ang mga employer upang kayo nga ay matanggap ng mga trabaho. So again guys, pwede nyo i-share itong ating mga video sa inyong mga kaibigan kamag-anak na gusto at nagbalak pupunta sa Canada, nakagaya din sa'yo. At sana po, kung kayo man ay magawi nga din sa Calgary, mag-message lang kayo or mag-comment lang kayo. Sana magkita tayo at magkape-kape tayo. At sana ay itong ating video makatulong sa ating mga kabayan na gusto at nagnais na may mga sapat na qualification na kayo ay makarating din dito sa Canada at makapag-apply kayo. Ayusin ninyo ang inyong mga resume. Okay? So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider yung i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para at least kayo ang mauna sa ating mga video at makatulong man lang itong ating mga video sa inyong mga trabaho. Kung hindi man to ang pagiging auto mechanic ang hinahanap niyo, marami po tayong mga website na pwede nyo puntahan. No? Panoorin nyo yung aking mga videos dito sa ating YouTube, sa ating Facebook. Tingnan ninyo dahil ako po ay nagpo-post din naman doon. So, but anyway guys, again, maraming salamat ulit sa inyong panonood sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.